hindi na tayo magpa-file ng protesta laban sa China. Wala nang kwenta yan. Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi nito. Kung agresibo raw ang China sa kanilang aksyon, dapat mas agresibo tayo. At panahon na raw para maglabas ng pangil sa West Philippine Sea. Sawa na rin kasi si PBBM sa paulit-ulit na sermon sa Chinese ambassador. Sa huling pagkakataon nga pinagsabihan to ng Pangulo. Pinamuka na di kailanman susunod ang Pilipinas sa kagustuhang inuutos ng China. Tapos ang usapan. Hindi naman sinabi dito ng Pangulo kung papatalsikin sa pwesto ang Chinese ambassador. Pero dapat matagal na tong pinalayas sa ating bansa. Tawag niyo na po ba si Ambassador Wang Sillan regarding po sa Ayungin incident, sir? We have how many? We have over 100 already protests. We have already made the similar number of the march. So we have to do more than just that. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin ito ang posisyon namin, hindi namin gusto yung nangyari. And that's it. But we have to do more than that. So we are. So we will do more. Inalarawan naman ni PBBM na sinadya at iligal ang huling kabastusan ng China. Tila gusto raw ng China na mauna tayong magpaputok. Pero di kailanman magsisimula ng gyera ang ating mga sundalo. Kahit di katanggap-tanggap ang ginawa ng China, di raw to makukonsiderang armed attack. Di pa panahon para tawagin ang US Army. Follow up. Do you think, sir, it was an armed attack? Kasi, sir, was it an armed attack, sir? Kasi it's not armed. Walang pumutok. Sir, bakit hindi tayo tinutukan ng baril. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo, they boarded a Philippine vessel and took the equipment from the Philippine vessel. So, although there were no arms involved, nonetheless, it is still a deliberate action, and it is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Kahit siraan ni dating Pangulong Duterte si PBBM, ayaw pa rin ni Pangulong Marcos na papasukin ng ICC. May utang na loob pa rin kasi si PBBM kay Tatay Digong. Between her and the ICC, that's we still stay with our position that the ICC has no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force, we have a working judiciary, and do not require any assistance in that regard. Yeah. Ano kaya ang sinasabing plano ng ating Pangulo? Makikipagsaksakan na lang ba tayo sa China? Di rin naman kasi nagdibit-bit ng baril ang China Coast Guard. Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin.